Hi, Joseph Lagman aka kayo mong G-Vlog. At the same time, yung real estate agent. Kaya nandito tayo sa labas gabi. Hindi muna ako mag-aalok sa inyo ng bayad lupa. Pero meron tayong kakausapin, nagninegosyo, ang kanyang negosyo o business ay pagtitinda ng balot. Ngayon, interview natin si Ma'am Lalaine. Malaman natin kung saan siya kumukuha ng kanyang paninda, magkano ang kinikita niya rito, at ano yung mga struggle sa magandang nagawa ng pagninegosyo, pagtitinda ng balot, at kung ano-ano pa dito sa harapan ng simbahan, dito sa Novaliches Bayan. Tara po, kausapin na natin siya. Magandang gabi po, Ma'am Lalaine. Kailan po kayo nag-umpisang magtinda ng balot dito sa harapan ng simbahan ng Novaliches Bayan? Nagtitinda talaga dito mama ko. Yung nag-pandemic, ako nagtinda kasi bawal na lumabas senior citizen eh. Tapos yung nag-work ako, yung project namin, bihira kasi nag-pandemic na. Ang work ko kasi sa research, sa field. Siyempre bawal mag-ano. Ano yung trabaho niyo dati, ma'am? Nag-work ako sa field. Sa field, anong Hindi pwedeng sabihin ng company. Okay. Basta sa research ng pagkain. Okay, ano? Sa field siya, bawal mag face-to-face syempre. Bira yung project. Wow. Karamihan ng project namin online, tapos naka-work from home ako. Kumbaga, Ganun po, kung sakaling babalik pa po ba kayo sa work? Sa work niyo dati, doon sa mamaya na. magre-research? Walang bali. Mamaya na. Candy na lang. Hindi. Hindi, nag-work pa rin ako. Tuloy-tuloy. Oo, kaya lang, Sideline niyo lang to talaga. part-time ko lang talaga siya. Galing. Tama yun, ano? Kasi yung ano namin sa research siya, bihira yung project ngayon. Hindi katulad nung hindi pa pandemic, talagang dire-diretso yung... Paano yung sa pagkain sa mga restaurant? Nag-interview kayo sa research pagkain? Hindi, meron kaming house to house. May central survey. location, oo. Ngayon, syempre, pandemic, tapos bawal mag face-to-face. Bihira yung project namin. Karami ng project namin online. Tapos per interview. Tapos minsan nag-work from home ako kasi sa editor ako. Wow! Oo, yun. Ang bigat nyo pala eh. Kaya part-time ko lang siya Ano yung talaga. pag ini-edit nyo? Video, ganyan? Hindi, yung sa inano namin, finildo. Kaya piner-interview namin. Kami nag-e-edit. Dito po sa pagtitinda nyo ng balot, kayo po ba yung gumagawa ng balot o umahango din kayo? Si mama bumibili. Yung pamangkin ko bumibili. Tapos si mama na nagluluto. Kasi nga, kung may project ako, hindi ko talaga maasikaso. Kaya ang labas ko dito, 7 o'clock na. 7 o'clock. Hanggang anong oras po kayo rito? Nung kasi hindi pa pandemic, pinapalitan ko mama ko din. Lumalabas ako 7 hanggang 2 o'clock ng AM. 2 o'clock na madaling araw? Oo, hindi katulad ng pandemic. Ano siya, siyempre wala nang tao, tapos may curfew. Pagdating ng mga naglilipid na ako kasi wala talagang tao na. Hindi katulad nung hindi pa pandemic, talagang ang tao dito madami. Marami, no? Ngayon, okay naman ang kita niya. Hindi siya Hindi naman. Kasi hindi katulad compare mo dati na nagtitinda rin kasi ako, nagsa-sideline din ako. Pag wala akong pasok, ako nagtitinda. Kasi talagang sideline ko lang talaga siya. Malakas talaga dati. Mga magkano yung kinikita niyo dati nung wala pang pandemic? Nakakaano ko dati, 800. 800 to 1,000, ganyan. Ganun. Day. Ngayon talagang Mahirap, 500. Mahirap pa nga sa 500. Pero at least, di ba, part-time, 800 per day. Nakaka-survive din, no? Kasi panggastos everyday. Tulong din. Lalo na ngayon, college na anak ko. Ang hirap, kailangan talaga. Kaya freshman siya ngayon eh. Magkano po yung tuition fee, tapos gastos pa sa bahay, tapos nangungupahan pa ako, syempre, bills pa. Mahirap talaga. Yan. Nakita ko dito, meron kayong chicharon, meron kayong palamig, candy, sigarilyo, lahat. So, hindi lang balot ang tinitinda, no? Para, medyo, din, dagdag sa kita din. Pero ano yan, kung sakali, sige po, may buyer. Ilan? Kukul. Sa mga sigarilyo, ano po ang mabili? Marlboro po. Marlboro talaga, no? Noon kasi may hope pa, di ba? Ngayon, meron naman kaya lang hindi siya mabili.
Sa kada isang kahan ng sigarilyo, magkano yung tinutubo nila? 40 pesos. 40 pesos. Pero nakuubos, nakakailang packs kayo? Hindi katulad dati. Hindi ka tulad dati. Ngayon, one pack ng Marlboro, hindi mo pa mauubos. Mga ilang araw yung one pack ng Hindi Marlboro? man, naubos yung kinabukasan. Pero hindi katulad kasi dati na ang Marlboro, nakaka 3 packs ka. Isang araw? Isang araw. Hindi katulad ngayon talagang matuwa. Mahirap. Mga 2 araw yung isang pack ng Marlboro. Eh, ang dami yung tinitindang brand. Yung Marlboro, 2 days. Ano pa yung ibang tinitinda yung ano? Yung Fortune. Fortune, malakas din ano? Mahina rin ang Fortune eh. Oh, mahina. Nagto 2 days sila. 2 days. Hindi katulad dati na talaga nauubos siya. 3 Eh, days. sa gugulaman nyo, basta rin itong tinda nyo, mabilis. Hindi rin po. Hindi rin. Like talaga. Compare talaga sa dati. Hindi katulad talaga ngayon. Mahina talaga siya. Mahina talaga. Pero balot talaga, malakas ano? Walang, hindi siya seasonal. Talagang tumitindat, nakakatinda kayo. Kaya hindi siya naubos kasi ilang oras na ako nagtitinda, 7 to 10 lang. Ilang oras lang po. 7 Hindi katulad dati na inabot ako ng 2 o'clock, 2 a.m. Ngayon may curfew ba? May curfew siya kaya lang, pagdating ng mga 10, 11, wala na talagang tao. Wala ng tao. Oo. Hindi, medyo may tao-tao ano. Hindi katulad dati na. Oo, talaga. Hanggang madaling araw, marami talagang tao. Lalo na dito sa Makita bayan. mo maraming jeep talaga. Ngayon, bihira rin mga jeep. Pero na nakikita ko yun, banana pa kayo nun, tipo ba? Yung pamangkin ko, Pamangkin nyo. Okay. Eh ngayon, magkano nakakailang balot kayo a day? Or night, ganyan. Mga- 7 to 10. o 40, ganun po. 40 balot. Eh magkano kinikita nyo doon? Nasa 800, lahat-lahat na. Ay, wala po sa Wala. internet. Mga ano lang po, 400 plus, ganun. 400 plus. Pero doon sa ibang paninda nyo, syempre, sa halo-halo na, may chicharon. Lahat na po yun, 400 Oo, plus. lahat na. Like before na talaga. Hindi ka tulad talaga dati na ikita ka ng 800 to 1,000, ganun. Mahina po talaga. Hirap. Tsagaan na lang talaga. Taga lang po. Ilan yung anak nyo pinag-aaral? Isa lang po anak ko eh. Ay, isa lang. Mabuti na lang. Ano yung course ng kinukuha? Marine Transpo po. Marine Trans. Dito lang? Sa PMI po. Sa PMI pa, private. Buti kailangan talaga. Isa lang naman po siya eh. Kailangan, Opo. Kailangan. Kapag wala akong project, siyempre nagpaputin na. Kasi Ayun, bihira po talaga yung project namin, hindi katulad nung walang dire-diretso po talaga. Dire-diretso. Kasi may Pero kung sabihin ko, overtime. lumalakas na. Ano po? Lumalakas na po yung project nyo. Ngayon po, may pasulpot-sulpot na. Hindi katulad yung Magkwento nga po kayo sa project nyo yung dun sa... Bawal po yun sa research po kasi. Hindi Sa research po kasi yun Oo, eh. sige, Mm. meron po ba kayong tindang penoy o balot? Meron po, pero Meron. So, yung sa balot sa penoy, ano yung mas mabenta? balot po. Balot talaga, no? Sa mga kaya hindi na tinitingnan nyo, ano mabenta sa kanya? Max po. Max, malls, ganyan, lahat. Mentos, ganun po. Kung may papasukin pa kayong ibang negosyo, ano yung gusto nyo sana pasukin pa bukod dito? Wala po pa pong amipunan. Kung gusto, magne-negosyo sana ako bigasan, kaya lang wala po akong yun talaga po ang gusto ko bigasan. Tsaka sari-sari store. Sari-sari store. Marami ka. Hi, dun sa mga tao na nanonood sa iba-ibang bansa, no? At dun sa mga nanonood sa vlog natin na mayroong gininto ang puso. Katulad na narinig po natin kanina, si Ma'am Laling, gusto raw po sa amin niyang magkaroon ng maliit na tindahan at magtinda ng bigas at magkaroon ng sari-sari store na maliit dun sa kanilang bahay. Kaya lang po, hirap lang po siya ngayon sa puhunan. Kung sa mga nanonood na may gininto ang puso, kung sino man po ang gustong tumulong kay Ma'am Laling, iwanan ko po yung kanyang telephone number. Mamaya po, ito po yung telephone number niya. Saka po yung kanyang full name. And if ever po, naman po natin siya. Maski na po maliit na bagay, lalo na po ngayon, yung Papasko. At gusto niya rin po talaga makatulong tayo sa kanya sa konting puhunan at patustusan niya yung pag-aaral ng kanyang anak at yung pagsustento na rin po sa kanyang ina. Doon naman po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, no? Diyan po, meron pong subscribe button dyan. Kaya hindi po, subscribe, like, and share. Click na rin po natin ang ating bell button para po
ma-notify kayo sa mga susunod na. Tara po, ipatuloy na natin ang ating talakayan sa pagtitinda ng balot. Ang title ko nga po rito Balot para sa pag-aaral, sa tuition fee, pagsusumikap, pagsusumigasig para sa ikabubuti ng pamilya. Sige po, tara, ipatuloy na natin. Kasamang bigasan po. Yung bahay niyo po ba sa inyo yun? Hindi po, inupahan ko lang. Pero ano, pwede kayo magtinda ng bigas doon? Pwede naman po kasi meron siyang harapan. Tapos medyo maluwang po yung harapan. Kaya pwede po talaga tindahan. Nasubukan niyo na po magtinda ng bigas? Hindi. Dapat bala ko po dati. Kaya lang, syempre mas dapat nung bago papasok sana yung anak ko ng Kaya lang first priority ko yung pag-aaral niya. Kaya magkano po yung tuition fee, mahal po. Oo. Anong year na yung anak niyo, ate? Anong year na? Freshman pa lang po. First year? Opo. Ilang taon yun? 4 na taon po. Mahaba-haba pa pala. Opo, mahaba-haba pa. Paano yan? Kung sakali hindi kayo makapagtinda, maganda talaga bigasan. Meron ako na interview, malakas talaga kumita sa bigas. Malakas po. Paano yung preparasyon niyo dito, ate? Anong oras kayo pupunta rito? Yung preparasyon, hinuhugasan niyo po ba yung balot? Pinapainit? Paano Kasi si mama ngayon, na-surgery siya sa katarata, bawal magbuhat. Kaya ang punta ko dati kasi bago 6 o'clock pupunta ako. Ngayon medyo maaga kasi nga ako yung naghuhugas, ako nagluluto, bawal kasi siya magbuhat eh. Pero hindi pa siya ng surgery, siya po nag-aasikaso talaga lahat. Siya naghuhugas, siya nagluluto. Tapos pag umaga, yung pamangkin ko yung bumibili ng balot kasi nga hindi ako lumulubas sa umaga kasi ang mahal din ng pamasahe na. Sa Holy Cross po kasi nakatira eh. Kung lalabas pa po kasi babalik ulit ako, mahal po ng pamasahe. Tapos pag may pasok ako, hindi talaga ako makalabas na maaga. Labas ko talaga ng mga 6 o'clock after ng work ko po. Tapos pag umaga si pamangkin ko bibili ng balot, tapos pagdating ng hapon, si mama na nag-aasikaso. Pagdating ko, nakagaano na siya. Kakaputin ko na lang. Nag-iinit? Si mama na po nagluluto. Pero hanggang ngayon, mainit pa, no? Oo, may foam po eh. Foam. Oo. Tapos ako na naglalabas sa labas. Malapit na po ba bahay niyo rito? Dito lang po sa... Yung bahay po ng mama ko dyan lang. Okay. Tapos pero ang bahay ko po Holy Cross. Pag uwi pa po ako. Kaya inaano ko rin, hindi rin ako makauwi ng medyo late kasi ang tricycle po din. Yes. Mahirap, saka mahirap. Dito po sa iba, balik ako na sa pagtitinda niyo ng balot dito, may mga nanloloko rin po ba tumatakbo? Wala naman. Wala Kaya naman, minsan, salamat. kasi lagi may pulis din dito ngayon wala. Yes, may pulis lagi Lagi dyan. may pulis, oo. May mobile, oo. Takot lang nila, no? Kaya minsan may mga siraulo, nanghingi ng okay lang naman po. Nanghingi ng sigarilyo, balot, okay lang. Kaysa mamanggulo po. Yan, si Kuya, lagi bumibili, Customer ni ate. Yan. Wala kang piso, kuya? Piso. Ng piso. Balik mo. Okay. Ang iba rin. Nalibre na. Pero dito ba, napaaway na po ba kayo rito? Kasi karsada to eh. May mga loko-loko talaga, may mga minsan lasing na bumibili. Minsan po, pwede naman po napapaaway, hindi pa naman po. Pakisama na lang po, no? Pero may nangyari na, may nakaaway na kayo rito. Wala pa naman po. Yun dati, diyan kami kasi nandiyan kami nakapesto. Diyan ako nakapesto. Nabundol ako ng kotse. Kotse? Dito. Oo. Sa kalsada nga. Lasing yung tapos bigla siyang tumakbo. Hindi ko nakuha yung plate number. Buti hindi ako na Puruan. Oo, ang nasira lang yung yung lamesa. Lamesa, Tapos tumakbo na siya. Walang pulis yun eh. Hindi pa pandemic siya pa matagal na yun eh. Hindi ko na ako yung plate number kasi sobrang kaba ko, baka ko. Oo. Bigla siyang tumakbo. Hindi ko na nakuha yung plate number. Maganda. Itong ganito, si nanay, yung nakuha niyo yung pagtitinda niya rito, ilang taon na siya nagtitinda rito? Panganay pa lang yung panganay pa lang po namin. Wala pa ako. Sama ka na. Mm-mm. So talagang halos kabuhayan niyo na talaga dito na kami, tawag dun?
tumanda, nakapag-asawa. Oo, nakapag-asawa, nakapag-aral. Oo. Dito na talaga po, since Ilan kayo magkakapatid na pinag-aaral sa pagtitinda ng balot, ate? Lima po. 5? Mm. Sipin mo yan, napag-aaral kayo dahil sa balot, ano? Masipag din si nanay. Si Papa po ang pinakamasipag. Ah, yung papa niyo mo, kamusta? Eh, patay na po si Papa. Ah, Si Mama, sa bahay na lang. sa bahay na lang. Kasi yung kapatid ko naman po, nag-work naman. Yun, may nag-ano. Ate, kung sakali naman na ganito, may mga manunod sa atin, ano? Nasa 20 years na kayo nagtitinda ng balot, di po ba? More than po. More than na, oh. Kung sakali na may gusto rin magtinda ng balot, katulad nyo sa pinasok yung negosyo, ano yung mapapayo nyo sa kanila? Ano, tiyagaan lang. Tiyagaan. Kailangan tiyaga talaga. Oo, tiyaga. Paano yung tiyaga? Yung Tiyaga, sipag. Oo, kasi ito, matrabaho talaga eh. Oo, matrabaho din po. Kwento nyo nga po yung talagang matyaga na sinasabi nyo, paano naging matyaga na kailangan dito? Pasensya, tiyaga, sipag, paano yung literal na? Kasi syempre, hindi mo laging mabili yung ano. May araw na matumal. Mag-pray ka na lang, mahal na kailangan mabenta na syempre. Kailangan mabenta siya. Yun, kailangan ano po, syempre tas puyat din. Syempre, oras sa tulog mo na dapat ng 8 o'clock, tapos abutin ka pa ng ano, late na ano. Kasi ako nakakauwi ako, isang 12 buwan na eh. Lalo na po ngayon, napakahirap magantay ng jeep. Yes, oo. Kasi bihira yung jeep. Minsan, 1 hour, 30 minutes ako nag-aantay na yung jeep. Naku, Sobrang tagal po na yun. naka-impake na kayo nun, ha? Eh, ano ko na po, nanaigpit ko na siya. Tapos, uwi na ako. Ano, sobrang tagal talaga ng jeep. Kaya nga, gusto ko talaga sana dito ako maghanap ng bahay sa bayan. Ah, dito. O, para, syempre, tipid sa pamasahe. Tapos, at least maaga ako makakapagtinda. Tapos, ano, hindi rin mahirap sumakay. At least, di ako mamamasahe na. Tipid ko sa pamasahe. Kaya, sabi ko, by mga January, maghanap ako ng bahay dito malapit na. Kasi dun medyo malayo po. Kasi mag-jeep pa ako, tapos tricycle pa po. Mahaba-haba pa yung ititinda nyo. Kasi first year pa lang si, 4 na taon pa po. sa bunso. Grabe, oo. Mahaba-habang ano pa po. Mahaba-habang pagtitinda. O sige po, maraming po salamat sa pagbibigay nyo ng advice sa ating mga manonood. Well, ngayon po, tapos na natin ang ating talakayan tungkol sa pagtitinda ng balot. And talaga si Ma'am Laleng is an epitome of a nanay na gustong umunlad at nagsisikap para sa kanyang pamilya. Hindi nga lang ganong kalakihan yung kita, pero it is an honest, goodness way para mabuhay, walang niloloko, talagang honest sa pagtitinda, hindi nakakasagawal sa iba, gusto lang kumita. Mahirap nga lang. And one of these days, sana matupad yung kanyang wish na magkaroon ng tindahan at maliit na bigasan para sa kanyang pamilya. Well, it's time to leave you with a quote. Ang quote natin, ito. Ang quote natin for the day is galing kay John Quincy Adams. Patience and perseverance have a magical effect, before which difficulties disappear and obstacles vanish. Well, ito po si Joseph Lagman, aka kay Mungi Vlog, at the same time, your real estate agent. Well, hanggang sa muli po, nanood lang po kayo manood ng aking mga vlog. At the same time, if you are looking for property, dito sa Pilipinas, sabihin niyo lang po at message lang ako and hanapin natin kayo ng property will fit your lifestyle and will fit your mostly budget. Okay po, maraming salamat.